kababayan, ang dahil po sa nagaganap na kabilang rally dito sa lungsod ng Maynila ay nagkaka-traffic na po. Yan, nandito tayo ngayon sa may tapat ng Manila City Hall. Yan, traffic na po. Ginawang ano na naman yung ano, Marcos pahirap. Ano, sinusulat ng mga NPA. Talagang grabe. Ka-traffic na sa Maynila. Kakaiba ngayon ng Christmas tree dito sa Manila. Blue na yung kulay. Danyo. Ang dami naman bodyguard. Yan ang may isog. Mama kami sa rally ng mga leftists, mababait naman pala sila. Kaso nabisto kami nung isinigaw naming Marcos resign. Ayun na yung may isog. Naghanap na may isog. Isog. Saan pa po kayo galing siya? Alas Piñas. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Nakaw na takilang bilyon, trilyon, hindi makayang ikulong. Nasaan ang justisya sa Pilipinas? Diba? Ngayon, nasaan sila ngayon mga politiko na nagnanakaw? Nakukulong ba? Ang kinukulong ngayon yung nasa lipin na puluhin, bariya lang yun. Dilis lang yun. Yun ay biktima din yun. Dinamit lang sila nakawan. Pero yung mga amo na sana, Wala, hayahay. malaya. Dapat, yun ang habulin natin. Malaya silang lahat kayo na gumagala sa Pilipinas. Malaya silang magnakaw kung ano man gusto nilang nakawin. Pero itong mga maliliit na manggagawa, hindi pa nahawakan ang pera. Nakuha na yung tax. Pero, saan napuntahan ta? Nandoon lang sa kalukuhan. Ngayon, tayo ngayon ang gusto nilang sikilin. Nakahanda tayo. Tayo ay ikulong. Dahil nagsasalita tayo, wala tayong magagawa silang sigay. Pero iiral ang batas dito sa Pilipinas. Hindi iiral ang kapulastugan ng ating mga politiko. Dahil ang mga politikong yan, tayo ang naglagay. Siguro natatandaan ninyo sa bawat lugar ninyo, kayo mismo ang bumuto kaya sila nandoon sa posisyon, di ba? Tama. O ngayon, tayo rin ang magdidesisyon na aalisin sila dahil hindi natin gusto yung servisyo binigay na sa atin, di ba? Wala tayong utang na loob sa kanila. Sila ang may utang sa atin. Dahil sila ang magnanakaw, hindi tayo. Tama. Ako kahit saan lugar, magsasalita ako. Walang pwedeng pumigil sa akin. Bakit? Karapatan ko yun. Pero masabi mo sa ginawa nilang pag-lockdown ngayon sa Malacanang. lahat pininding nila. Oh, ibig sabihin takot sila. Takot sila sa sariling multo nila. Ganyan naman yun eh. Pag hindi ka takot sa sarili mong multo, bakit ka natatakot? Anong tinatago mo? Bakit hindi mo kausapin itong taong bayan? Kung anong kinagagalit nito? Bakit ka nagtatago? Hindi naman siya gagalawin ng taong bayan kung siya ay matino. Di ba? Tama. Sindikato eh. Air-politics ka lang, hindi magawa eh. O ngayon, kung gusto nila transparency, sabay-sabay tayo ngayon pakuha ng buhok. Sinong adik natin? Hindi yan, paano yan kasi malalaman niya siya talaga. Ang problema sa kanila, ginagamit nila yung mga kapulisan, ginagamit nila yung mga accessories para takutin ang taong bayan. Pero nakita natin yung taong bayan, lumabas na. Wala nang takot ang taong bayan, wala nang makain. Sila na natutulog sa ilalim ng poste ngayon. Marami. Kung yan sanang buhis na yan ng gobyerno, inayos ng gobyerno, pinatupad ng maayos, binigyan ng kabuhayan itong mga mamamayan. Hindi sana natutulog sa ilalim ng poste yung mga tao. Hindi sana natutulog sa ilalim ng kahoy. Hindi na sila naawa sa sarili nila. Pero ito, mga kasamahan natin, in fairness doon sa ibang mga vlogger, matamaan ang mga tamaan. Magkano ba binabayad sa kanila? Bakit hindi nila masabi yung katotohanan? Yun lang. Ha? Alam ba nila? Aywan ko lang kung ano nakain ng mga yan. Alam nila mismo sa sarili nila na sila mismo isa rin sa ninanakawan. Kagaya nito ngayon, mga vlogger kayo lahat. Bawasan na daw kayo ng tax. Matagal na po kami binawasan. Binawasan na ng tax. Nasaan na punta ang tax ninyo? Nasa kanila. Ikawan. Nandoon sa mga control. Diba? Ang laki ng anomalya sa Pilipinas.
Bago pa lang magsimula itong 2025 na election, sinabi ko na noon yan, very anomalous ang budget ng 2025. Ngayon sa kalang pumuto. Nag-asta tayong malinis. Bakit din natin kausapin ang taong bayan kung tayo wala kang kasalanan? Di ba? Sir, sa palagay mo, pwede bang itaas ang sahod ng mga empleyado kung ikukumpara mo sa laki ng ninakaw nila ngayon? Kung gagamitin yun as government subsidy doon sa iba't ibang kumbaga ng gobyerno o mga private agencies para may itaas ang sahod. Kaya ang itaas ang sahod. Kaya ang itaas. Kung sa pagtaas ang sahod, kaya. Tulungan lang nila ang mga kampanya na nandito na naghihingalo. Subsidy. I-subsidy nila. Makakabangon at maraming mga manggagawang mabigyan ng trabaho. Pero ngayon, mas marami ang illegal kaysa legal. Sir, Pumasok ka ngayon ng transport. Lahat ngayon ang lilipana, puro illegal. dahil sa... Tira-tira. Sir, ano masasabi nyo doon sa mga grupo na gumagawa din ng rally ngayon pero ang sinisigaw ay laban corruption daw sila pero wala silang pinupunto kung sino dapat ang pababain at panagutin? Yun siguro baka hindi nila alam kung paano sila yung nakawa. Kasi kung titingnan natin ang paggawa ng budget, huwag na tayo maglukuhan. Alam na natin kung sino. Bakit wala kang didireksyonin kung sino? Bakit ka pa pumunta dyan, hindi mo pala alam kung ano yung pinupuntahan? Kasi kung pupunta ka lang dyan na para mag-rally, na wala kang direksyon, ano ba ang gusto mong gawin? Sabihin na natin dahil sa korupsyon, sino ba ang korap? Bakit ayaw mo pangalanan? Natakot ka sa kanila? O mayroon kang gustong itatago? Kasi kung napunta tayo dito, para tayo mag-rally, dapat sabihin natin. Alam naman natin, politiko ang korap. Hindi naman yung mga tao na nandiyan sa gilid-gilid. Kahit kayo alamin nyo, sino yung tao na dapat panagutin. Andiyan na nga, lumabas sa ko. Nandoon na, sinasabi na niya lahat. Pero bakit hanggang ngayon? Wala pang nakukulong. Trilyon ang nawawala. Hindi na naawa itong mga bata na nandito na sa gilid ng lansangan, wala na matirahan. Wala na mga trabaho, ilan pang kampaning masasara. Dahil sa paghihirap na hindi na makakabayad sa empleyado. Mga biktima na mga nagre-retiro, hindi na babayaran dahil ang kampanya nagkadalong-bulungo. Halimbawa na lang natin yung Pitrangco. Ang Pitrangco, number 1 yan sa buong Pilipinas sa transport. Pero, ngayon, ilan ang retirees? Si 22 retirees hindi na babayaran. Pati sweldo namin hindi na babayaran. Pumalit pa itong isang management na mayabang. Hinaharas yung mga empleyado. Ngayon, saan tutungo itong mga tao ngayon? Wala ka ng trabaho. Kapit ka na sa patalim. Paano naman uusan yan? Lahat kayo, puro pira-pira lang sa kalsada. Nambiruan kami mga tayo na biktima. Tatago lang sa poste yung kasama nilang buhaya. Mamaya-maya, lalabas lang, naghahanap na may makutungan. Manghuli na, manghuli. Sir, ano masasabi mo doon sa mga grupo na nananawagan ng Duterte resign? Eh, alam naman natin ang punot dulo nito ay si Marcos. Pero hindi nila masabi Marcos resign, gawa daw na iimbestigahan pa daw nila. Ako masasabi ko sa kanila, na binabaliktad nila, karapatan nila yun, pero dapat tingnan nila maigit. Bakit? Sino ba ang nagawa ng budget? Saan ba mapunta? Sino ba nag-approve? Ha? Yung insertion fund ang pinagpukatan ito eh. Yung insertion fund, sino ba ang nag-approve noon? At bakit yung naisigit? Ha? Bakit mo isisigaw na pag-resignment mo si Sara at yun ang pananagutin mo si Duterte na tatay, yun ang pananagutin mo na 3 years na nakaupo ng administrasyon na to. Di ba? Huwag tayo maghugas ng plato na walang sabon kasi hindi makukuha lahat ng dumi. Kunyari, naghugas eh. Naghugas ng kamay eh. Pero naiwan pa rin yung dumi. Matagal na nating alam yan. Huwag na natin lukuhin ang sarili natin. Yung mga nanawagan na Duterte daw pananagutin, isa lang doon eh. Ang galit doon, yung mga pamilya na tinamaan noong namatay noong war on drugs, yun yung mga galit. Pero, ang biktima noong mga adik na pinatay, nirip, mayroon bang justisyang
nakuha. Yung mga pulis na involved doon, kulong na yung iba, sinabi na ng Korte Suprema. Bakit pa natin maglulukuhan tayo? Kung sila nakuha sila, kami hindi. Bakit? Doon lang tayo tama. Ayaw ko doon sa mali. Pupunta ka sa rally, wala kang direksyon, sisigaw ka lang, korupsyon. Sino ba nagura? Bakit din natin pangalan? Si Sandy ko nga, pinangalanan na niya. Takot ka dahil nanakot na silang magulong. Ay kung takot ka, nanakot sila na magulong, bakit ka ba nag-rally dyan? Bakit ka pa pumunta? Dahil ako, pakulong man ako, dahil nagsalita ako na dapat bumaba yung hinayupak na yan. Hindi ninyo maalis, nasisigaw ako na Marcos resign. Marcos resign, tamo. Dahil hindi mo na kaya ito. Kasi kung kaya mong gampanan, ipakulong mo na lahat yan. May karapatan kang mag-order na ikulong na yung lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. At ipatupad ang batas ng batas. Hindi ito lang mga maliliit ang habulin mo. Diba? Bakit lang yung mga maliliit ang habulin? Tayo lang ba ang kaya nila? Yung mga tao na dapat habulin na ikukulong, hindi kaya. Last question. Dito, ano oras po tayo magsisimula pagmamarcha? Ito na po, kahinantay lang po natin itong mga... Sir, final message sir, sa mga kababayan natin na nanonood online. Asa ba? Lumabas kayo, pakinggan natin, dahil lahat naman tayo biktima. Dahil hindi ito ang katapusan ng rallying ito. Dahil sa pagkakaalam ko, pag sa ngayon, itong rally na ito ay hindi pa bumaba. Nandito naman yung mga kasama natin, mga Muslim sa Mindanao, nandito na rin sila. Sa palagay ko, mayroon akong nababalitaan na ito mga nasa probinsya ay kumikilos na rin. Dahil hindi na rin sila papayag, dahil sila rin ay isa rin na pagtakawan. Huwag nating hintayin na yung mga nasa bundok pasipagbaba para sumali na rin sa rally. Dahil yon ay hindi kagaya sa atin yun. Yung mga taong yon ay may ibang mga halagaan. Kaya hanggat maaaring mapigilan, ay tayo gumawa ng paraan na para tayo na lang dito ang makikibaka bago sakali na ito matuldukan itong problema.